What's up mga bro? So ngayon nga pala may umaatikabong balita about doon sa road rage. Base sa mga video na napanood ko, parang nagkagit-gitan daw sila. Ngayon pagkatapos sila magkagit-gitan, nagkapikunan, ewan ko magkasama yata yung dalawang rider. Naka-intercom sila kaya nag-uusap sila. Sabi, oy, ginigit kita ko nito. Ganun. Tapos parang hinabol nila. Tapos natigilan na sila. Ang dami ko din, nabasa ko din muna yung mga comments, nabasa ko yung mga posts. May mga posts daw, mabait daw talaga yung namarel. Parang nablangko na daw. Yung unang video na nakita ko bro, yung naggugulpihan na sila. Tapos bigla naglabas ng baril at binaril na. Yun ang una ko nakita. Kaya sabi ko, grabe naman yun. Pucha, delikado talaga sa daan kasi hindi mo naman matatansya yung init ng ulo ng isang tao eh. Paano pag problemado yun simula kanina pang umaga, di ba? Tapos sa'yo natapat. Kahit kinat mo lang siya, nagkainitan na, binalik ka na kaagad, ganun. Kaya sabi ko, grabe naman yung lalaki niyan, sana mahuli yun. Kasi, grabe, pumatay siya ng tao, bro, kailangan mahuli yun. Tapos may lumutang pang isang video. Yung isang video naman na yun, pinapakita na pinagtutulungan yung lalaki niya yun ng dalawang rider. Pinag-google ko siya. Siyempre bro, luging-lugi yung lalaki doon kasi una, dalawa yun. Tapos naka-helmet pa. Kahit ilang beses mo pagsasapakin yung helmet, bro, helmet yan! Durog ang kamay mo dyan. Mismatch. Yung feeling ko nga, hindi sa gina-judge ko bro ha. Kasi kapag dun sa part na yon sa Rizal, ang daming ang mga, hindi mo matatawag na content creator din sila eh. Para kasing nag-aabang lang sila ng disgrasya na i-upload. Hindi yung mga taga Rizal ha, yung mga dumadayo doon para mag-video. Diba? Parang gano'n kasi yung nangyayari eh. Kaya parang masabing content, hindi ko alam kung content creator yon o baka gusto niya lang i-share yung paglalakbay niya sa Facebook. Malay mo naman, di ba? Gusto niya lang i-share yung paglalakbay niya sa live. At yun nga, pag may happenings, uy, eto, content, yung parang gano'n. Siyempre, alam ko, pinagbawal na kasi mga, mga mabilis magpatakbo sa Marilaki. Ang alam ko pinagbawal na yun. Hindi ko lang alam ngayon kung okay na ulit. Nagkapikunan na sila. Nagsisuntok-suntukan na sila. Pagkasama mo yung pamilya mo talaga, bro, siyempre gagawin mo lahat para pagtanggol yan, di ba? Hindi ka papayag na magulpi ka sa harapan ng pamilya mo. In the first place, gusto ko talaga malaman, sino yung unang nanuntok. Sino yung unang nanuntok, bro? Yun talaga yun eh. Kasi maaaring na-trigger lang din si Kuya na may baril. Maaaring na-trigger lang din siya. Na-trigger siya kaya niya nagawa yun. Kasi self-defense, diba? Kasi kung ginugulpi na nga siya eh, paano gagawin niya, diba? Hindi ko alam kung taga doon siya sa lugar na yun, ha? Kasi napanood ko yung interview niya, ang sinasabi niya, may mga encounter po, kung kayo mga encounter po kayo ng mga ganyan po, huwag po masyadong may ulo yun, saka huwag po kayo magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo. Kasi hindi nyo rin po alam na ano po eh, meron din pong dala yung kaaway nyo po eh. Kasi delikado po talaga yun, nakaka-trigger po talaga ng utak yun. nagpapasensya daw siya, hindi niya na daw pinapansin. Pero, minumura pa din daw siya na minumura. Diba? Siyempre, nakaka-trigger yun. Tapos parang, parang nagtangka na may bubunutin. Siyempre, nakaka-trigger nga naman ng utak yun. Pero hindi ko sinabi na tama siya. Mali pa din siya. Ganito lang yan eh. Mali yung dalawang rider kasi ginulpi nila yung lalaki. Pero mali yung lalaki kasi binaril niya. At ang may papayo ko lang din, syempre, sa mga road rage na yan, kung mainit na ulo mo, bad trip ka pa, nagkomprontahan kayong dalawa, ganito ka. Ang bobo-bobo mo. Bakit ganito ganyan? Bakit ganon? Kapag pasensya na boss, pasensya na. Let it go! Hayaan mo na bro, nagpasensya na eh. Hindi sinasadya, yan na, ganun na. Hindi yung talagang papakita mo na ako yung the best. Ako talagang tama. Ako yung pinakatama lalaki sa buong mundo. Ikaw na ba si Mr. Right? Wag na ganun kasi putya, lalaki tayo, ayaw natin natatapakan yung mga ego natin, di ba? Magbabanggaan talaga tayo nan. May nakaway kang ganun, alam mo may tinatago kang bakal. Papayag ka ba na ganun-ganunin ka? Siyempre hindi. Kasi automatic pag meron kang bakal, iisipin mo, above ka sa lahat. Parang ganun. Hindi ko sinasabi sa lahat. Hindi ko sinasabi Pero siyempre, saludo pa rin tayo sa mga taong may ganun, pero disiplinado. Nagamit lang yun talagang pag kinakailangan na. Kapag nasa panganib na yung buhay mo, for example, bigla ka na hold up, bro, nakatutok na siya, mga ganun. Hindi ako judge, hindi ako abogado, hindi ko alam kung self-defense ba talaga tabang term dun sa tawag na yun. Siguro maintindihan mo pa kapag pinatamaan niya sa lower part ng katawan, isa lang. Lower part ng katawan, isa lang. Pucha, pero yung lower part niya yun, wag naman sa balls. Pucha, pag sa balls, pre, deads talaga pag doon. Pucha, pakasakit-sakit nun. Kidding aside, bro, wag natin pairalin ang pagiging mainiti ng ulo natin sa daan. Okay, hindi atin yung daan. Mabagal niya sa harapan mo, mura. Joke lang. Pag mabagal niya sa harapan mo, na mo, maka-overtake ka ng safe. Pag kaya naman, go. Pag hindi, hintay. Pag gano'n lang yun, para lahat tayo, may inuwi ang pamilya eh. Siyempre, para safe lang lagi. Yan lang, ilang masasabi ko. Huwag tayong maging basagulero sa daan. Di atin yan. Pucha, para safe lang, di ba? Stay safe, ride safe. At masabi ko lang yun kasi, siyempre, nagbumotor din ako. Nag-ride din ako, di ba? Hindi nga lang sa Marilaki kasi ang dami nga nasa aksidente dyan eh.
Kaya nag-ride din ako, nagkukotse din ako, alam ko yung pakiramdam ng parang, uy, parang ano to, parang gagito parang pinoprovoke ako, ganun pero let it go. Or kung pag hindi mo kaya let it go, kahit tanong mo, ano ang problema mo, muntik na akong ganyan-ganyan, no? Pag nagpasensya, sige, pasensya na din bro, bugso lang ng damdamin. Ganun. Alam mo naman ang traffic dito sa Pinas kasi bro kakaiba. Yung pupuntahan mo kapag walang traffic, 30 minutes na, pero pag may traffic, 2 hours ka makakarating. Yes, I know. Sobrang lala ng traffic dito. Kaya talagang hindi mo maiwasan na hindi mabad trip, road rage, or kung ano man. Pero syempre, isipin mo, yung mga kaaway mo, may pamilyang uuwian yan. At isipin mo, kahit ikaw, may pamilya kang uuwian. Hindi ko naman sinabi na pag wala kang pamilyang uuwian, maghahamo ka na ng away. Huwag naman ganun, bro. Chill lang tayo, okay? Always pray before you ride. Always pray before you drive. Laging ganun. Ako laging ganun. Kasi syempre, hindi natin alam kung makakauwi pa ba tayo ng ligtas. Diba? Kahit naman, wala nakakaalam kung makakauwi pa tayo ng ligtas. Ang dami pwede mangyari sa daan, bro. Kaya always pray. Ganun lang. Yun lang. Gusto ko lalabas yung saloobin ko about doon. Wala akong friends.